Huwag mong dungisan ang gown ko ng marumi mong kamay, Selena. Isang katulong ka lang na pinag-aral ko sa awa ko, at na yung kasama ko na si Vincent, tapos na ang papel mo sa buhay ko. Ang mga salitang iyon ni Maureen ay tila matatalas na bubog na bumaon sa aking puso. Sa gitna ng lobby ng aming universidad, kung saan nakasuot ang lahat ng kanilang pinakamagagandang damit para sa graduation ball, napatulala ako. Hawak ni Maureen ang papel na kanina lang ay buong pagmamalaki naming tinitingnan. Ang aming scholarship admission para sa internship sa isang sikat na resort sa Boracay. Ngunit sa isang iglap, narinig ko ang nakakangilong tunog ng napunit na papel. Kinuha yun ni Maureen at walang pakundang isinabog ang mga piraso sa aking muka. Maureen, ano bang sinasabi mo? Pinaghirapan natin yan. Gabi-gabi ako nag-double shift sa restaurant para lang may pambayad tayo sa mga kulang na fees mo. Nanginginig ang aking boses, pilit kong pinupulot ang mga piraso ng pangarap namin sa maruming sahig. Tumawa siya ng malakas, isang tawang hindi ko kailanman narinig sa loob ng 4 na taon naming pagsasama bilang matalik na kaibigan. Pinaghirapan natin? Selena, itama mo ang pananalita mo. Ikaw ang nagtrabaho dahil yan ang nararapat sa isang dukhang katulad mo. Akala mo ba talaga ituturing kitang kapantay ko habang buhay? Ginamit lang kita dahil kailangan ko ng tagagawa ng assignments at tagabayad ng utang. Pero ngayon, lumingon siya sa lalaking kararating lang sa kanyang likuran. Dumating na ang tunay kong tagapagligtas. Lumapit ang isang lalaking naka-Amerikana, matangkad, gwapo, at bumabahan ng bango ng mamahaling pabango. Si Vincent Alcantara. Siya ang negosyanteng ipinagmamalaki ni Maureen na nakilala niya sa isang bar 2 buwan na ang nakakaraan. Ngumiti si Vincent, isang ngiting tila nanunuya, at inakbayan si Maureen sa harap ng lahat ng aming kaklase na ngayon ay nagsisimula ng magbulungan. Love, is this the girl you're talking about? The helper from Batangas? Tanong ni Vincent, habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa na parang isang basurang nakaharang sa daan. Yes, love. Masyado kasing ambisyosa. Akala niya ay makakasama pa rin siya sa akin na yung magiging asawa na ako ng isang Alcantara. Sagot ni Maureen habang nakasandal sa dibdib ni Vincent. Hindi ako makapaniwala. Ang Maureen na tinulungan ko, ang Maureen na pinatira ko sa maliit kong paupahan nang palayasin siya ng kanyang tiyuhin, ang Maureen na itinuring kong kapatid. Siya ba talaga itong nasa harap ko? Lumapit ako sa kanya, pilit hinawakan ng kanyang braso. Maureen, mag-isip ka. Hindi mo kilala ang lalaki niyan. Nakita ko ang singsing na yan. Maureen, babalaan kita. Bago ko pa matapos ang sasabihin ko, isang malakas na sampalang dumapo sa aking pisingi. Nanigas ako sa sakit at gulat. Napahawak ako sa aking mukha habang nanlalabo ang aking paningin dahil sa nagbabadyang luha. Wala kang karapatang pagsalitaan ng masama ang fiancé ko. Mamatay ka na lang sa inggit dahil habang ako ay magpapatakbo ng 1 bilyong pisong resort, ikaw ay mabubulok sa Batangas bilang isang hamak na serbidora. Sigaw ni Maureen. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pasasalamat, ngayon ay puno na ng put at pandidiri. Tiningnan ko ang singsing sa kanyang daliri. Isang malaking brilyante na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lobby. Doon ko nakuha ang sagot. Alam ko ang singsing na yon. Yon ang singsing na nakita ko sa mga lumang larawan ng pinsan ko bago siya nawala ng lahat ng ari-arian dahil sa isang lalaking nagngangalang Vincent. Gusto ko siyang hilain palayo. Gusto ko siyang protektahan. Pero sa bawat tingin ng mga tao sa paligid at sa bawat tawa ni Maureen, unti-unting namamatay ang awa sa puso ko. Maureen! Mahina kong sabi habang dahan-dahang tumatayo at pinapahid ang luha sa aking mata. Hindi na ito luha ng lungkot, kundi luha ng pagkapahiya na nagiging apoy. Hindi mo kailangang manakit para patunayang masangat ka na sa akin. Binigay ko ang lahat para sa pagkakaibigang ito, pero kung yan ang tingin mo sa akin, isang katulong, asahan mong hindi ako habang buhay na mananatiling nakayuko. Gumisi lang si Vincent at hinalikan si Maureen sa pisingi. Let's go, love. Baka mahawa pa tayo sa amoy ng kahirapan dito. Habang naglalakad sila palayo, narinig ko ang huling hirit ni Maureen na parang isang huling saksak sa aking likod. By the way, Selena, huwag mo na akong hanapin sa apartment mo. Kinuha ko na ang lahat ng gamit ko. Kasama na ang ilang bagay na sa tingin ko ay mas mapapakinabangan ko kaysa sayo.
bigla akong kinabahan. Ang aking thesis project, ang aking blueprint para sa resort na pangarap ng tatay ko, at ang aking maliit na pouch kung saan nakatago ang bankbook ko. Nagmadali akong tumakbo palabas ng universidad. Hindi alintana ang ulan na nagsimulang bumuhos. Ang aking graduation gown ay basang-basa. Ang aking sapatos ay sira. At ang aking dangal ay nayurakan sa harap ng lahat. Pagdating ko sa aking maliit na silid, laking gulat ko nang makitang nakabukas ang pinto. Magulo ang lahat. Wala na ang aking laptop, wala na ang folder ng aking mga disenyo, at higit sa lahat, wala na ang itim na pouch na naglalaman ng perang pambayad ko sana sa buhis ng lupa namin sa Batangas na nakasangla. Napaupo ako sa sahig, humahagulgol. Ang tanging taong pinagkatiwalaan ko ng susi ng aking buhay ay ang taong nagnakaw nito. Habang yakap ko ang aking tuhod, nakita ko ang isang maliit na piraso ng papel sa ilalim ng mesa. Isang resibo ng pawn shop na may pangalan ni Maureen, nakapedya kahapon. Doon ko napagtanto. Matagal na niya itong binalak. Hindi ito isang biglaang desisyon. Ito ay isang planadong pagtataksil. Tumingala ako sa kisame habang humahalo ang pawis at luha sa aking mukha. Ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay magiging puhunan ko. Maureen, kinuha mo ang lahat sa akin. Ang pera ko, ang pangarap ko, at ang danggal ko. Pero tandaan mo ito. Ang bawat barya na ninakaw mo, ang bawat luhang pumatak sa akin ngayon, ay babayaran mo ng may kasamang interes. Hindi ako titigil hanggang sa makita-kitang bumabalik sa putik na pilit mong tinatakasan. Dahil sa araw na ito, namatay na ang Selina na marunong maawa. At ang Selina na natitira, ay ang Selina na kukuha ng lahat ng nararapat sa kanya. Ang buong magdamag ay lumipas, na nakaupo lang ako sa malamig na sahig ng aking inuupahang kwarto. Yakap-yakap ko ang aking mga tuhod habang nakatingin sa basag na salamin ng lumang kabinet. Wala na ang mga gamit ni Maureen. Ang tanging naiwan ay ang kalat ng kanyang pag-alis at ang matinding kirot sa aking dibdib. Pero mas masakit ang katotohanan kasama sa mga tinangay niya ay hindi lang ang tiwala ko, kundi ang mismong kinabukasan ko. Kinuha ko ang lumang kahon sa ilalim ng kama kung saan ko itinatago ang aking mga pinakamahalagang gamit. Bukas na ito at sira ang kandado. Nanginginig ang mga kamay ko nang kapain ko ang loob. Wala na ang aking passbook. Wala na rin ang makapal na folder na naglalaman ng blueprint ng aking thesis, ang Batangas Heritage Community Resort. Ang blueprint na iyon ay hindi lang simpleng proyekto para sa eskwelahan. Iyon ang pangarap ng namayapa kong ama. Iyon ang disenyo kung paano namin bubuhayin muli ang kapirasong lupa niya sa probinsya na kasalukuyang nakasangla. Biglang tumunog ang aking lumang cellphone. Nang makita ko ang pangalan sa screen, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Si Mang Kanor, ang katiwala ng aming lupa sa Batangas. Hello, Mang Kanor? Pilit kong pinatatag ang boses ko kahit garalgal na ito. Selina, iha, pasensya na kung napatawag ako ng maaga. Tumawag kasi ang abogado ni Doña Carmen. Bakas ang kaba sa boses ng matanda. Bukas na raw ang huling palugit ng sangla ng lupa ninyo. Kapag hindi mo naibigay ang 100,000 bukas ng hapon, tuluyan na nilang kukunin ang titulo. May naipon ka na ba, iha? Alam kong pangako mo sa tatay mo na hindi mapupunta sa iba ang lupang yon. Napapikit ako ng mariin. Ang 100,000 na yon. Ang perang pinaghirapan kong ipunin sa loob ng 4 na taon mula sa pag-e-extra sa catering, paglilinis ng bahay ng iba, at pagtitipid sa sarili kong pagkain. Ang perang nasa loob ng passbook na ninakaw ni Maureen. Mang Kanor! Humikbi ako, hindi ko na kayang pigilan. Wala na po, kinuha po lahat. Kinuha ng taong tinuring kong kapatid. Natahimik ang kabilang linya. Narinig ko ang mabigat na buntong hininga ni Mang Kanor. Diyos ko, Selina, paano na yan? Wala na tayong oras. Iha, alam mong gagawin ko ang lahat, pero wala rin akong ganyang halaga. Gagawa po ako ng paraan, Mang Kanor. Hahanapin ko siya. Matigas kong sagot bago pinatay ang tawag. Kahit puyat at pagod, nagmadali akong maligo at magbihis. Kailangan kong kumilos. Una akong pumunta sa bangko pagkabukas nito.
Umasa ako na baka hindi pa niya nakukuha ang pera, pero gumuho ang mundo ko nang sabihin ng teller ang katotohanan. Miss Navarro, na-withdraw na po ang buong laman ng account ninyo kahapon ng hapon. May dala pong authorization letter at photocopy ng ID ninyo ang nag-withdraw. Si Maureen Santos po ang authorized representative ninyo na nakapangalan dito. Pero peke ang pirma ko dyan. Ninakaw niya ang ID ko. Napataas ang boses ko. Hindi na inalinta na ang tingin ng ibang tao sa bangko. Kailangan nating i-freeze ang account. Hati kami sa pag-upa ng bahay kaya madali niyang nakuha ang mga dokumento ko. I'm sorry ma'am, pero na-process na po ang withdrawal. Kung may kaso po ng pagnanakaw, kailangan niyo na pong idulog ito sa pulisya. Malamig na sagot ng teller na tila sanay na sa ganitong eksena. Agad akong dumiretso sa presinto. Ngunit gaya ng inaasahan ko, hindi naging madali ang lahat. Ang desk officer ay nakatingin lang sa akin na parang isang batang nagrereklamo dahil inagawan ng candy. Ineng, mahirap patunayan yan kung may authorization letter siya. Baka naman nag-away lang kayo mag-roommate. At isa pa, hindi naman siya pwedeng basta-basta hulihin ng walang warrant. Kung magsasampa ka ng kasong estafa, aabutin niya ng buwan bago umusad sa piskalya. Paliwanag ng pulis na nagkakamot pa ng tiyan. Buwan. Wala akong buwan. Bukas na ang palugit ng lupa namin. Habang naglalakad ako pabalik sa apartment na wala sa sarili, unti-unting naging malinaw sa akin ang buong larawan. Bakit kailangan din niyang kunin ang thesis project ko? Wala namang halaga yon sa pawn shop. At dun ko naalala ang sinabi niya kahapon. Magpapatakbo siya ng ₱1 bilyong resort kasama si Vincent. Si Vincent, ang lalaking pamilyar sa akin bilang isang manloloko, ay kailangan ng isang lehitimong disenyo at konsepto para makapang-akit ng mga investors. Ninakaw ni Maureen ang blueprint ko para ibigay kay Vincent bilang sarili niyang gawa. Gagamitin nila ang pangarap ng tatay ko para makapang-scam ng mas maraming tao. Napahinto ako sa paglalakad. Ramdam ko ang pagbagal ng oras. Hindi lang ako tinalikuran ni Maureen. Sinadya niya akong lumpuhin. Kinuha niya ang pera ko para hindi ako makabangon at kinuha niya ang pangarap ko para angkinin niya ang tagumpay ko. Gusto niyang siguraduhin na habang buhay akong mananatiling nasa ibaba para wala nang makakapigil sa kasinungalingan niya. Pagbalik ko sa kwarto, inilabas ko ang lumang maleta. Inilagay ko ang mga natitira kong damit. Tiningnan ko ang litrato namin ng tatay ko na nakapatong sa maliit na lamesa. Kinuha ko ito at mahigpit na hinawakan. Pinatay niya ako ngayon, tay. Sinagad niya ako sa buto. Bulong ko sa litrato. Pero hindi nila alam, ang taong wala nang mawawala ay ang taong pinakadelikadong kalabanin. Isinabit ko ang bag sa aking balikat at nilisan ng Maynila. Babalik ako sa Batangas na talunan at walang-wala. Haharapin ko ang pagkawala ng aming lupa. Pero yun din ang magiging simula ng paghuhukay ko sa sarili nilang libingan. Ang biyahe pabalik sa Batangas ay tila pinakamahabang paglalakbay sa buong buhay ko. Bawat pag-andar ng bus ay parang hakbang patungo sa sarili kong sementeryo. Nang bumaba ako sa terminal, sinalubong ako ng pamilyar na simoy ng hangin mula sa dagat. Ngunit hindi nito nagawang pawiin ang bigat sa aking dibdib. Dumiretso ako sa aming lupain. Mula sa malayo, nakita ko na ang kinatatakutan ko may mga lalaking nagtataas ng malaking karatula sa harap ng aming bakod. Foreclosed property, do not enter. Sa tabi nila ay si Mang Kanor, nakayuko at walang magawa habang pinagmamasdan ang pag-angkin ng mga tauhan ni Doña Carmen sa kapirasong lupang pinaghirapan ng tatay ko. Napasandal ako sa puno ng mangga, hindi na kinayang lumapit. Tumulo ang luha ko nang makita ang matandang punong nara sa gitna ng lote, kung saan madalas kaming umupo ni tatay habang iginuguhit niya sa hangin ang pangarap naming resort. Kinamkam na nila ang lahat. Wala nang natira kundi ang alaalang unti-unti na ring nilalamon ng kawalan. Kinagabihan, nakitira muna ako sa maliit na kubo ni Mang Kanor. Nakahain sa lumang hapag ang isang bandehadong kanin at 2 pirasong tuyo. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog lang ng kuliglig ang bumasag sa katahimikan. Kinuha ko ang nag-iisang tuyo at pilit itong isinubo kasama ng kanin. Ang alat ng isda ay humalo sa alat ng luhang patuloy na pumapatak sa aking plato. Naalala ko noong mga panahong naghihirap kami ni Maureen sa Maynila.
Tuwing umuuwi ako galing sa double shift ko sa restaurant, tuyo rin na kinakain namin dahil ang pambili sana ng ulam ay ibinayad ko sa tuition niya. Tiniis ko ang gutom, tiniis ko ang pagod. Dahil ang akala ko ay nagpapakahirap ako para sa isang kapatid na aahon kasama ko. Kain lang, iha. Malumanay na sabi ni Mang Kanor habang inilalagay ang huling piraso ng tuyo sa plato ko. Kahit anong pait ng buhay, kailangan nating maglaman ng sikmura para may lakas tayong lumaban bukas. Tumango ako at pinunasan ang aking mga mata. Tama siya. Wala na akong mapapala sa pag-iyak. Kailangan kong bumangon para sa pangarap ng tatay ko na ngayon ay ninakaw ng ibang tao. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa sementeryo para bisitahin ang puntod ni tatay. Hawak ang ilang pirasong kandila at isang pumpo ng santa na napitas ko sa gilid ng kalsada. Lumuhod ako sa harap na malamig na semento. Patawad, Tay! Garalgal kong bulong habang pinupunasan ng lumot sa lapida niya. Hindi ko na ipagtanggol ang lupa natin. Pinagkatiwalaan ko ang maling tao. Ginamit nila ang pera natin, ninakaw nila ang disenyo ng resort na para sana sa inyo, pero pangako, Tay, hindi ko hahayaang magwagi sila. Habang tahimik akong nagdarasal, naramdaman ko ang paglapit ng isang pamilyar na bulto. Si Aling Nena, ang matandang kapitbahay namin na matalik na kaibigan ni tatay noong nabubuhay pa. May dala rin siyang bulaklak. Selina, nakita-kita kanina sa kalsada. Nabalitaan ko ang nangyari sa lupa ninyo. Malungkot na sabi ni Aling Nena habang inilalapag ang bulaklak sa kabilang puntod. Opo, Aling Nena. Pasensya na po at wala akong nagawa. Sagot ko, hiyang-hiya sa sarili kong kabiguan. Tumingin siya sa akin, may kung anong pag-aalala sa kanyang mga mata na tila may nais sabihin, ngunit nag-aalangan. Iha, may gusto sana akong sabihin sa'yo nung nakaraang buwan pa, pero nawaglit sa isip ko dahil sa dami ng iniintindi ko. Hindi ko rin kasi sigurado kung may kinalaman ito sa nangyari ngayon. Kumunot ang nuko. Tungkol saan po? Mga 3 buwan na ang nakakaraan. May isang lalaking taga Maynila na nag-iikot dyan sa lupa ninyo. Panimula ni Aling Nena. Nakita ko siyang kumukuha ng mga litrato. Tinanong ko siya kung sino siya at kung anong kailangan niya. Ang sabi niya ay naghahanap daw siya ng magandang lugar para tayuan ng resort. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ano pong hitsura niya? Nagpakilala po ba? Mayabang ang dating, nakasuot ng magarang damit at may magandang sasakyan. Nagpakilala siyang Gustavo raw ang pangalan niya. Patuloy ng matanda. Ang pinagtataka ko, may hawak siyang kapirasong papel na may drawing. Kamukha nung blueprint na palaging ipinagmamalaki sa akin ng tatay mo dati bago siya nawala. Nanlamig ang buong katawan ko. Gustavo. Yan ang pangalan ng stepfather ni Maureen. Ang lalaking palaging idinadahilan ni Maureen tuwing humihingi siya ng tulong sa akin. Ang lalaki raw na laging nanggugulo at umaabuso sa kanya. Bakit pupunta si Gustavo sa Batangas para kumuha ng litrato ng lupa namin 3 buwan na ang nakakaraan? At bakit may hawak siyang kopya ng blueprint ko bago pa man ito formal na nakawin ni Maureen? Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Unti-unting nabuo ang isang nakapanging ilabot na teorya sa isip ko. Hindi totoong bigla na lang natukso si Maureen nung makilala niya si Vincent 2 buwan na ang nakararaan. Bago pa man dumating si Vincent, pinupuntirya na ng pamilya nila ang aming lupa. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Ang pagiging kaawa-awa ni Maureen, ang kanyang mga kwento ng pang-aabuso, at ang kanyang kunwaring pasasalamat. Nakasabot siya ni Gustavo simulat sa pool. Tumayo ako mula sa pagkaluhod. Ang luhang kanina ay para sa kalungkutan na yon ay natuyo na, napalitan ng isang malamig at matalim na pag-unawa. Kung akala ni Maureen at ng stepfather niya na mapaglalaroan nila ako at maiiwan nila akong walang laban sa Batangas, nagkakamali sila. Isang bagay ang napatunayan ng mga luha ko sa sementeryo ngayon. Ang taong ninakawan ng pangarap ay hindi na matatakot bumuo ng bangungot para sa mga kumuha nito. Ang ingay ng mga nagbabangga ang kaldero at patak ng tubig mula sa sirang gripo ang sumalubong sa akin pagpasok ko sa isang maliit na karindera sa lipa. Sa gilid ng lababo, nakita ko ang isang babaeng payat, nakayuko, at walang awang kinukuskos ang mga maruruming plato. Si Ate Lorna, ang pinsan kong dating may-ari ng sariling patahian,
na yon ay namamasukan na lamang bilang tagahugas ng pinggan matapos masangkot sa isang matinding panloloko 2 taon na ang nakararaan. Ate Lorna, mahina akong tawag. Nilingon niya ako. Ganon na lamang ang gulat niya na makita ako. Agad niyang pinunasan ang kanyang basa at sabon-sabong mga kamay sa kanyang nangingitim na apron. Niyakap niya ako ng mahigpit at ramdam ko ang panginginig ng kanyang balikat. Umupo kami sa isang bakanteng mesa sa sulok, malayo sa mga kumakain. Inilabas ko ang aking cellphone na hiniram ko pa kay Mang Kanor. Binuksan ko ang social media account ni Maureen na nakapublic pa rin para ipagmalaki sa buong mundo ang bago niyang buhay. Ipinakita ko kay Ate Lorna ang isang close-up na litrato ng kamay ni Maureen na may suot na malaking singsing na brilyante. Mismong singsing na nakita ko nung graduation ball. Ate, kilala mo ba ang lalaking nagbigay nito? Tanong ko, diretso nakatingin sa kanyang mga mata. Nang makita ni Ate Lorna ang litrato, tila naubusan siya ng dugo. Nanlaki ang kanyang mga mata at napaatras siya ng bahagya. Tinakpan ang kanyang dibig habang nanginginig ang mga labi. Diyos ko, si Vicente! Nangiinig niyang bulong. Ang hayop na yan! Hanggang ngayon ay yan pa rin ang ginagamit niya? Vincent Alcantara ang pakilala niya ngayon, ate. Ganyan din ba ang singsing na ibinigay niya sa'yo noon? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ate Lorna. Tawa na may kasamang malalim na sugat. Pamilyar na pamilyar si Lina. Tinawag niya pa yung tears of joy nung nag-propose siya sa akin. Akala ko yun na ang katibayan ng pagmamahal niya, ng kasiguraduhan ko. Pero alam mo ba kung ano ang totoo? Peke ang brilyanteng yan. Cubic zirconia lang na binili niya siguro sa bangketa. Hinawakan ni Ate Lorna ang kamay ko na mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila bumaon sa aking balat. Ganyan ang modus niya, Selena. Bibigyan ka ng pekeng singsing para maramdaman mong prinsesa ka. Kapag nakuha niya na ang tiwala mo, tsaka siya maglalabas sa mga papeles. Papipirmahin ka bilang co-maker sa mga pautang. O kaya gagawin kang dummy sa mga pekeng kumpanya. At kapag nakuha na niya ang pera ng mga investors, bigla na lang siya mawawalang parang bula. Ako ang naiwan para harapin ang lahat ng kaso at utang. Naubos ang patahian ko, ang bahay ko, ang dignidad ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Kung ganito katuso si Vincent, ibig sabihin hindi rin ligtas si Maureen. Pero iba ang sitwasyon ngayon. Hindi lang nagkataong nagkita sina Maureen at Vincent sa bar tulad ng kinukwento niya. Paano maipaliliwanag ang presensya ni Gustavo sa Batangas 3 buwan na ang nakakaraan? Nagpaalam ako kay Ate Lorna na may baong mabigat na misyon. Pagkauwi ko sa kubo ni Mang Kanor, agad ako nagrenta ng 1 oras sa lumang pisonet sa kanto ng aming barangay. Kung totoo ang sinabi ni Ate Lorna, hindi lang siya ang nabiktima ni Vincent. May mga nakaraan siyang naiwan. At sa digital na mundo, walang bahong hindi sumisingaw. Gamit ang isang dummy account, naghanap ako sa iba't ibang forums at social media groups. Nagtype ako ng mga keywords. Vincent Alcantara scam, investment fraud, fake diamond ring modus. Halos kalahating oras akong nag-scroll nang makita ko ang isang private group na may pangalang Biktima ng VA Investment. Agad akong nag-request na sumali at nag-message sa admin. Isa po ako sa mga biktima ng lalaking nagbibigay ng peking brilyanteng singsing. Ginagamit niya ngayon ang isang resort project sa Batangas. Kailangan ko ng tulong ninyo. Ilang minuto ang lumipas, walang sumasagot. Papalapit na ang pag-ubos ng oras ko sa pisonet. Papatayin ko na sana ang computer nang biglang tumunog ang notification bell. Isang private message mula sa isang account na walang profile picture, nagngangalang hustisya ngayon. Hindi lang si Vincent ang kalaban mo, Selena Navarro? Basa ko sa mensahe. Kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Kilala niya ako. Bago pa ako makapag-reply, nagpadala ang account ng isang serya ng mga screenshots. Usapan yon sa isang messaging app mula pa noong nakaraang taon. Magka-chat ang 2 numero at ang isang profile picture ay pamilyar. Si Gustavo, ang stepfather ni Maureen. Binasa ko ang mga mensahe at tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Gustavo. Nakuha na ng anak-anakan ko ang loob ng probinsya na. Handa na siyang ibigay ang lahat, tiwala na lang ang kailangan. Siguraduhin mo lang na kapag nakuha na natin ang blueprint at ang titulo ng lupa sa Batangas,
Malinis ang hiwalayan natin. Mapapaikot mo ba si Maureen? Vincent. Ako pa ba, boss? Madali lang bulagin ang mga babaeng uhaw sa pera at atensyon. Ibigay ko lang yung peking singsing na ginamit ko kay Lorna dati. Bibigay na yan. Siya pa mismo ang magnanakaw ng mga kailangan natin mula sa kaibigan niya. Napatakip ako sa aking bibig. Pinipigilan ang sarili kong sumigaw sa loob ng maliit na internet cafe. Hindi lang nabulag si Maureen. Matagal na siyang ginawang pain at kasabwat ng sarili niyang stepfather para nakawin ang lupa namin. Ang akala kong trahedya ng isang pagkakaibigan ay isa palang malamig, kalkulado at malupit na sindikato. Tinitigan ko ang huling chat ni Gustavo sa screenshot. Good. Let Maureen take the fall if things go wrong. Mas madali siyang idispatcha. Pumatak ang luha ko sa keyboard. Ngunit agad ko rin itong pinunasan. Alam ko na ang totoo. Ginawa nila akong biktima. At ngayon ay unti-unti nilang niluluto si Maureen para maging panakip-putas sa mga krimen nila. Pero nagkakamali sila ng binangga. Kung gusto nilang maglaro ng apoy gamit ang pangarap ko, sisiguraduhin kong sa kanila magsisimula ang sunog. Maingay ang maliit na karinderiya ni Aling Nena sa kanto. Dinig na dinig ang tilansik ng mantika mula sa kawali at ang tawanan ng mga tricycle driver na nananghalian. Nakatayo ako sa gilid, nagpupunas ng mga basang mesa kapalit ng libreng pagkain nang biglang tumahimik ang paligid. Ang pansin ng lahat ay napunta sa lumang telebisyon na nakasabit sa itaas ng estante. Isang bilyong-pisong eco-resort, nakatakdang itayo sa Batangas, pangungunahan ng pinakabatang power couple ng bansa. Napahinto ako sa pagpupunas. Tila, napako ang aking mga paa sa sahig. Sa screen, nag-flash ang isang marangyang event, isang ribbon-cutting ceremony. At sa gitna ng mga nagkikislapang camera at nagtataas ang mga wine glass, nakatayo si Maureen. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting dress, ang buhok ay nakaayos ng perpekto, at ang leeg ay nababalot ng alahas. Nakakapit siya sa braso ni Vincent, na nakangiting kumakaway sa mga mamamahayag. Inilapit ng cameraman ang kuha kay Maureen habang iniaabot sa kanya ang mikroponyo. Miss Santos, napakabata niyo pa para maging CEO ng ganito kalaking proyekto. Anong naging inspirasyon mo para sa Alcantara Santos Heritage Resort? Tanong ng reporter. Ngumiti si Maureen, isang ngiting inosente at puno ng pag-asa. Ang mismong ngiting ginamit niya para linlangin ako sa loob ng 4 na taon. This project is very personal to me. Malambing na sagot ni Maureen. Inspirasyon ko ang namayapa kong ama. Pangarap niya ang magtayo ng isang komunidad kung saan ang kalikasan at turismo ay magkasamang uunlad. Ang blueprint na ito ay bunga ng aking dugo at pawis nung nasa kolehiyo pa ako. I want to dedicate this to him. Biglang nag-flash sa screen ang 3D model ng resort. Ang hugis ng main pavilion na parang salakot, ang pagkakapwesto ng mga bamboo cabanas sa paligid ng ilog at ang malaking hardin sa gitna. Bumagsak ang basahan mula sa aking kamay. Nanginig ang aking mga kalamnan. Ang bawat linya, ang bawat disenyo, akin yon. Yon ang iginuhit namin ng tatay ko sa ilalim ng puno ng nara. Yon ang mga gabing napupuyat ako sa maliit kong kwarto habang si Maureen ay mahimbing na natutulog sa kama na binabayaran ko. Ninakaw niya hindi lang ang papel, kundi pati ang alaala ng tatay ko. Inangkin niya ang kwento ko para magmukha siyang bayani sa harap ng buong Pilipinas. Ang galing naman ng batang yan! Komento ng isang tricycle driver na kumakain sa kabilang mesa. Maganda na, matalino pa. Swerte ng mapapang-asawa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ibato ang hawak kong plato sa TV. Gusto kong ipagsigawan sa lahat na magnanakaw ang babaeng pinupuri nila. Pero kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Ang pag-iyak at pagwawala ay para lang sa mga biktima. At tapos na akong maging biktima. Nagpaalam ako kay Aling Nena at nagmamadaling lumabas ng karinderya. Dumiretso ako sa isang sari-sari store sa kanto. Pabili nga po ng isang prepaid SIM card at pakiloadan na rin ng 20. Utos ko habang inaabot ang barya mula sa bulsa ko. Umupo ako sa ilalim ng puno, binuksan ang likod ng lumang keypad kong cellphone at ipinasok ang bagong SIM card. Tinitigan ko ang numero ni Maureen na kabisadong-kabisado ko.
Kung akala niya ay makakatulog siya ng mahimbing sa ibabaw ng mga ninakaw niya, sisiguraduhin ko magiging bangungot ang bawat gising niya. Nag-type ako ng isang mensahe. Maikli, matalim. Masaya ba maging CEO gamit ang pangarap ng iba? Maganda ang resort mo sa TV, Maureen. Kasing ganda ng brilyanteng suot mo. Pero mag-ingat ka. Ang singsing sa daliri mo ay may amoy pa ng dugo ng mga babaeng iniwan. At sinira ni Vincent bago ka. Hindi ikaw ang Reyna, Maureen. Ikaw ang susunod na biktima. Pinindot ko ang send. Message sent, delivery confirmed. Hinintay ko ang reaksyon niya. 1 minuto? 2 minuto. Biglang nagring ang cellphone ko. Tumatawag ang numero niya. Tinitigan ko lang ang umiilaw na screen. Hindi ko sinagot. Hayaan kong kainin siya ng sarili niyang kaba at paranoia. Hayaan kong maisip niya na may nakakakita sa bawat kasinungalingan niya. Pinatay ko ang cellphone at tinanggal ang SIM card. Binali ko ito sa dalawa at itinapon sa kanal. Tumiin ako sa direksyon ng kalsada pabalik sa Maynila. Hindi sapat ang pananakot sa text. Kailangan ni Vincent ng isang lehitimong proyekto para makapang-scam at nasa kanila ang disenyo ko. Pero para mapatakbo yon, kailangan nila ng mga taong mag-aayos ng mga papeles sa ibaba. Mga taong hindi nila papansinin. Mga taong madaling apakan. Babalik ako ng Maynila. Hindi bilang ang maipagmamalaking kaibigan ni Maureen, kundi bilang ang aninong unti-unting wawasak sa ginintuang palasyo na itinayo niya sa ibabaw ng aking mga luha. Handa na ang patibong. Bumalik ako ng Maynila na may iisang bitbit. Ag nag-aalab na determinasyon na yungkatin ang lahat ng itinatago nila. Nakasuot ako ng isang maluwang na jacket, itim na sombrero at face mask. Maingat na nag-aabang sa labas ng naglalakihang glass doors ng Alcantara Santos Headquarters sa Makati. Ilang oras akong nakatayo sa gilid ng kalsada. Nagkukunwaring naghihintay ng masasakyan nang gumukas ang pinto at lumabas si Maureen. Wala si Vincent sa tabi niya. Maputla si Maureen, panayang tingin sa kanyang mamahaling cellphone at halatang nisbiyoso. Marahil ay epekto iyon ng text na ipinadala ko kaninang umaga. Sumakay siya sa kanyang itim na SUV. Agad akong pumara ng isang lumang taxi. Manong, sundan po natin yung itim na SUV na yon. Huwag niyo pong hahayaang makalayo, pero wag din po masyadong dikit para hindi halata. Halos 40 minuto ang binagtas namin bago huminto ang sasakyan ni Maureen sa isang tagong underground parking ng isang malumang hotel sa Ermita. Nagbayad ako at maingat na bumaba. Mabilis na nagtago sa likod ng malalaking konkretong poste. Umalingaw-ngaw ang tunog ng takong ni Maureen sa tahimik at madilim na basement. Mula sa isang itim na van na nakaparada sa pinakasulok, bumaba ang isang familiar na bulto ng lalaki. Namukhaan ko siya agad mula sa litrato. Si Gustavo, ang stepfather ni Maureen. Kinuha ko ang aking cellphone, pinatay ang flash at tunog nito at maingat na pinindot ang record button. Dahan-dahan akong gumapang palapit sa likod ng isang nakaparadang sasakyan, sapat lang para marinig ng malinaw ang kanilang pinag-uusapan nang hindi nila ako nakikita. Bakit mo ako pinapunta rito, Tito? Alam mo bang nagmamadali ako? May nag-text sa akin kanina tungkol sa nakaraan ni Vincent. Paano kung alam na ni Selena ang totoo? Boses ni Maureen, matining at nanginginig sa kaba. Isang malamig na halahak ang isinagot ni Gustavo. Nakita ko ang pagbuga niya ng makapal na usok mula sa kanyang sigarilyo. Bakit ka nangiinig dyan? Natatakot ka ba na baka nalaman na ng uto-uto mong kaibigan ang sikreto mo? O natatakot ka na baka iwan ka rin ni Vincent kapag nakuha na niya ang pera ng mga investors bago ka pa makakilos? Tito! Hindi ako tanga! Singhal ni Maureen. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa semento. Nung una pa lang naming pagkita ni Vincent, pinaimbestigahan ko na siya sa isang private detective. Alam kong scammer siya. Alam kong wala siyang bilyon. Ang plano niya ay gamitin ang resort project para humakot ng investors at saka tatakbo papuntang ibang bansa. Parang huminto ang pagtibok ng puso ko sa narinig ko. Nakagat ko ang sarili kong dila hanggang sa malasahan ko ang bakal na lasa ng dugo. Alam ni Maureen mula pa nung una na manloloko si Vincent? Aba, matalino na pala ngayon ang anak-anakan ko. Pang-uuyam ni Gustavo, pumapalakpak ng mahina. Kung alam mo naman pala,
Bakit ka pa sumama sa kanya? Bakit mo pa kailangang manakawin ang blueprint ng kaibigan mo at lokohin siya sa harap ng maraming tao? Dahil kailangan ko ng pera, tito. At kailangan ko mabayaran ng utang na namatay kong nanay sa'yo para ibigay mo na sa akin ang mana na matagal mo nang ipinagkakait. Sumigaw si Maureen, halos manggigil. Kaya sumakay ako sa laro ni Vincent. Hayaan mong isipin niya ginagamit niya ako bilang front CEO niya. Ang hindi niya alam, bago pa siya makatakbo, inuunti-unti ko nang ilipat sa private account ko ang 30% ng construction budget. Gagamitin ko ang lanlolokong yan para yumaman ako. At si Selena? Seryosong tanong ni Gustavo. Paano kapag umalma ang probinsya ng yon? Sa kanya ang blueprint at pera na ninakaw mo para makapagsimula kayo. Paano kung magkaso? Narinig ko ang pag-ismit ni Maureen. Isang tunog na puno ng pagkasuklam. Si Selena, isang hamak na probinsya ng uhaw sa pagkilala. Ginawa ko lang siyang stepping stone. Oo, pinag-aral niya ako. Nagpakagutom siya para sa akin. Pero obligasyon niya yon bilang taang nagmamarunong na tagapagligtas ko. Kinuha ko ang pera at blueprint niya dahil alam kong wala siyang lakas ng loob na lumaban. At kung kailangan ko siyang ibaon ng buhay para makuha ko ang pwesto ko sa lipunan, gagawin ko nang walang pag-aalinlangan. Napahawak ako ng nahigpit sa konkretong pader para hindi ako matumba. Nanikip ang dibdib ko para may libu-libong karayom na tumutusok sa aking baga. Sa loob ng 4 na taon, inakala kong kapatid ko siya. Naalala ko ang mga gabing ibinigay ko sa kanya ang nag-iisa kong kumot dahil nilalagnat siya. Naalala ko ang mga pagkakataong nagsinumaling ako kay tatay na may pera pa ako. Pero ang totoo ay inibigay ko na ang allowance ko para hindi siya madrop sa klase. Ibinigay ko ang aking pagkain, ang aking oras, at ang aking mga pangarap dahil akala ko biktima siya ng kahirapan at ng mapang-abusong stepfather niya. Nang makita ko siyang kasama ni Vincent, pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na baka nabulag lang siya ng pag-ibig o nagamit ng mga mapagsamantalang lalaki. Pero hindi. Hindi biktima si Maureen. Siya ang tunay na halimaw. Siya mismo ang pumili sa daang ito. Siya ang nagplano, siya ang nagsamantala, at siya ang masayang tumapak sa pagkatao ko para umangat siya. Wala siyang awa. Wala siyang konsensya. Ginamit niya ang kabutihan ko para nakawan ako na nakamulat ng malaki ang kanyang mga mata. Tumulo ang luha ko, hindi dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa matining galit sa sarili ko. Naging bulag ako sa utang na loob na kailanman ay hindi naman niya kinilala. Pinakain ko ang ahas sa tutuklaw sa akin at uubos sa pangarap ng ama ko. Siguruhin mo lang, Maureen, banta ni Gustavo. Sabay tapon ng upos ng sigarilyo at inipit yon ng kanyang sapatos. Dahil kapag pumalpak ang plano mo at hindi mo naibigay ang kot ko bago mag-collapse ang kumpanya nyo, hindi lang si Vincent ang magiging problema mo. Ako mismo ang magsusumbong sa pulisya ng mga wire transfer sa ginagawa mo. Kaya bilisan mo ang pagtanggal sa pondo. Makukuha mo ang pera mo, tito. Basta huwag kang makikialam sa mga diskarte ko. Tumalikod si Maureen at padabog na sumakay pabalik sa kanyang SUV. Umalis ang dalawang sasakyan. Naiwan ako mag-isa sa madilim at malamig na basement. Tinitigan ko ang cellphone kong hawak. Nakarecord ang lahat. Ang pag-amin niya na alam niyang scammer si Vincent. Ang plano niyang pagnanakaw ng pondo mula sa mismong kumpanyang itinayo sa ibabaw ng pangalan ko. Ngunit alam kong hindi ito sapat para mabawi ko ang lupa namin. Kung ipapasa ko ito sa pulis na yon, baka makatakas pa si Vincent. Maitago ni Maureen ang pera sa offshore accounts at hindi ko na mababawi ang lisensya ng blueprint ko. Kailangan kong makapasok sa opisina nila. Kailangan ko ang mga opisyal na dokumento mula sa master server ng kumpanya kung saan nakatago ang mga pirma at digital footprints ng operasyon nila. Pinunasan ko ang mga luha ko. Ramdam ko ang pagtigas ng aking puso. Wala na ang Selena na umiiyak dahil sa nasirang pagkakaibigan. Namatay na siya sa basement na ito. Kung ganoon kababa ang tingin sa akin ni Maureen, isang uto-utong probinsyana na madaling apakan, kung gayon, ibibigay ko sa kanya ang gusto niyang makita. Aalamin ko kung hanggang saan ang kayabangan niya. Gagamitin ko ang aking sariling pagiging kaawa-awa bilang pinakamatulis kong sandata. Bukas na bukas din, pupunta ako sa Alcantara Santos headquarters. Hindi para makipag-away. Hindi para manumbat. Pupunta ako doon para lumuhod, umiyak at magmakaawa para sa kahit anong trabaho.
Dahil ang pinakamagandang pwesto para saksyakin sa puso ang kalaban ay kapag tinanggap kanyang muli sa kanyang mga yakap. Tinitigan ko ang sarili ko sa basag na salamin ng isang pampublikong banyo bago ako magtungo sa Makati. Nakasuot ako ng isang kupas na t-shirt, pantalon na may punit sa tuhod, at lumang sapatos na halos bumuka na ang swelas. Wala akong suot na kahit anong makeup at sinadya kong huwag magsuklay ng maayos. Ang mga mata ko ay namumula, bakas ang puyat at pagod na hindi ko na kailangang pekein. Ito ang mukha ng isang talunan. Ito ang eksaktong imahe na gustong makita ni Maureen. Pumasok ako sa malawak na lobby ng Alcantara Santos headquarters. Ang sahig na gawa sa mamahaling marmol ay kumikinang, at ang bawat dingding ay gawa sa salamin na nagpapakita ng yaman na itinayo mula sa nakaw na pangarap ko. Miss, bawal po ang mga pulubi rito. Hinarang agad ako ng isang matangkad na security guard. Kung manghihingi kayo ng limos, sa labas po kayo. Kuya, parang awa niyo na, gusto ko lang po makausap si Miss Maureen Santos. Nagmamakaawa kong sabi habang pilit na sumisingit. Kaibigan niya po ako. Kailangan ko lang po talaga ng tulon. Habang nagtatalo kami ng gwardiya, narinig ko ang pamilyar na tunog ng matutulis na takong mula sa entrance. Papasok si Maureen, napapaligiran ng dalawang asistant, nakasuot ng pulang designer suit at may hawak na isang baso ng iced latte. Napatigil siya na makita ang komosyon. Anong nangyayari rito? Mataray niyang tanong. Lumingon siya at nagtama ang aming mga paningin. Nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata niya sa gulat, bago unti-unting napalitan ng isang nakakainsultong ngisi. Tinaas niya ang kanyang kamay para pahintuin ang gwardiya. Maureen! Garalgalang boses ko. Kusang pumatak ang mga luha ko. Luhang hinugot ko mula sa matinding galit, ngunit inakala niyang luha ng kawalan ng pag-asa. Lumuhod ako sa malamig na marmol na sahig, sa harap ng lahat ng empleyado at bisita sa lobby. Maureen, parang awa mo na... Tulungan mo ako. Humihikbi kong sabi, nakayuko at hindi makatingin ng direkta sa kanya. Nakuha na nila ang lupa namin sa Batangas. Wala na ako matiraan. Wala na ako makain. Wala na ako pakialam sa blueprint o sa resort. Gusto ko lang mabuhay. Para awa mo na kahit anong trabaho gagawin ko. Kahit tagahugas lang ng plato nyo, tatanggapin ko. Natahimik ang buong lobby. Dinig na dinig ko ang mahinang paghalahak ni Maureen. Lumapit siya. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tumigil ilang pulgada mula sa mukha ko. Wow! Tignan mo nga naman kung paano umikot ang mundo. Malamig niyang sabi. Sapat na lakas para marinig ng mga nasa paligid. Nasaan na yung matapang na Selena na nangakong hindi yuyuko sa akin? Nasaan na yung babaeng nagbanta na babawiin niya ang lahat? Nagmamakaawa ako, Maureen. Nagkamali ako. Ikaw na ang nanalo. Wala na talaga akong pupuntahan. Patuloy kong pag-iyak, idinidikit ang aking noo sa malamig na sahig. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko, pakiramdam ko ay lumulunok ako ng bubog. Pero kailangan kong gawin ito. Kailangan kong pakainin ang ego niya hanggang sa mabulag siya sa sarili niyang kayabangan. Bumuntong hininga si Maureen, halatang nag-e-enjoy sa kapangyarihang hawak niya. Well, dahil may mabuti akong puso at hindi ko makalimutan ang pagiging katulong mo sa akin noon. Sige, bibigyan kita ng trabaho. Lumingon siya sa HR manager na nakatayo sa likuran niya. Bigyan niyo siya ng uniforme ng janitress. Gusto ko, siya ang maglilinis ng executive floor araw-araw. Gusto kong nakikita ko siyang naglilihan ng sahig ko tuwing dadaan ako. Salamat. Salamat, Maureen. Bulong ko. Muling humihitbi, kahit ang totoo ay nagdiriwang ang utak ko. Kumagat siya sa pain. Isang oras ang lumipas, nakasuot na ako ng asul na uniforme ng tagalinis. May hawak akong mop at isang timba na may sabong tubig. Itinabi ko ang aking pride at naglakad patungo sa executive floor. Ang palapag kung nasaan ang opisina ni Maureen, ang opisina ni Vincent at higit sa lahat, ang server at IT room. Habang naglalampaso ako sa labas ng opisina ni Maureen, bumukas ang pinto. Lumabas siya hawak ang kanyang iced latte na nangalahati na. Tumingin siya sa akin, mumisi at sinadya niyang itagilid ang baso. Tumapon ang malamig na kape at yelo sa mismong nililinis kong sahig, tumalsik pa ang ilan sa sapatos ko.
Oops, nadula sa kamay ko. Malditang sabi niya. Linisin mo yan ng mabuti, Selena. Ayoko may malagkit sa sahig pagbalik ko. Naglakad siya palayo. Dahan-dahan akong lumuhod para punasan ang kape gamit ang basahan. Ang amoy ng kape ay nagpaalala sa akin na mga umagang pinagluluto ko siya ng almusal habang nag-aaral pa kami. Dati, masaya akong ginagawa yon dahil mahal ko siya. Ngayon, ginagawa ko ito habang hinihintay ang pagbagsak niya. Habang nakaluhod ako at napupunas, inikot ko ang aking paningin. Tamang-tama, nasa tapat ako ng pinto ng server room. 2 IT staff ang lumabas. Pasimple kong tiningnan ang panel sa gilid ng pinto. Pinindot ng isa ang password para i-lock. 4815. Isinulat ko yon sa aking yutak gamit ang matinding atensyon. Tumayo ako at piniga ang maruming basahan sa timba. Tumingin ako sa paligid para siguraduhing walang nakapansin. Ang pagpapakumbabang ginawa ko kanina sa lobby ay ang halagang kinailangan kong bayaran para makapasok sa puso ng kanilang operasyon. Hawak ng mahigpit ang kahoy ng mop, tinitigan ko ang nakasarang pinto ng server room. Nakapasok na ako. Ang kailangan ko na lang gawin ngayon ay maghintay ng tamang oras at dahan-dahang iugnay ko ang lubid sa leeg ng kanilang kasinungalingan. Isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan ng executive floor. Napatigil ako sa pagpiga ng mop. Madilim na ang paligid at tanging ang mga ilaw na lamang sa pasilyo at sa opisina ni Vincent ang nakabukas. 7:00 na ng gabi at halos lahat ng empleyado ay nakauwi na. Dahan-dahan akong lumapit sa siwang ng pinto ng opisina ni Vincent. Ang pinto ay gawa sa makapal na salamin, ngunit may kaunting puwang na sapat para marinig ko ang nangyayari sa loob. "You told me everything is settled, Maureen." Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Vincent. Narinig ko ang tunog ng nabasag na baso sa sahig. Pinasadahan ko ng tingin ang loob. Nakatayo si Vincent, namumula ang mukha sa galit habang hawak ng mahigpit ang braso ni Maureen. Nakayuko si Maureen, nanginginig, at tilit na kumakawala mula sa mahigpit na pagkakahawak ng lalaking ipinagmamalaki niya sa buong mundo. "Masakit, Vincent! Bitawan mo ako!" Pagmamakaawa ni Maureen, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Paano hindi sasakit ang ulo ko sa'yo? The investors are asking for the deed of absolute sale ng lupa sa Batangas. Ang sabi mo nakuha mo na? Ang sabi mo napapirma mo na ang uto-uto mo kaibigan bago mo pa nakawin ng blueprint? Bakit na yon nalaman ko na foreclose ng isang Doña Carmen ang lupa at wala tayong hawak na titulo?" Sigaw ni Vincent sabay tulak kay Maureen. Napasalampak si Maureen sa sahig, tumama ang kanyang tuhod sa gilid ng mamahaling sofa. "Kakausapin ko si Doña Carmen. Bibilhin natin ang lupa mula sa kanya gamit ang initial funds." Bago pa matapos ni Maureen ang sasabihin niya, isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Napahawak ako sa hawakan ng mop. Ang sampal na iyon ay kasing lakas ng sampal na ibinigay sa akin ni Maureen sa harap ng maraming tao nung graduation ball. "You stupid girl!" Gigil na bulong ni Vincent habang dinuduro si Maureen na ngayoy umiiyak na sa sahig. "We can't buy it out legally without raising red flags. Kailangan natin ang pirma ni Selena para magmukhang legitimate joint venture. Kaya nga, pinayagan kitang kunin siyang janitress dito para mapilit mo siyang pumirma sa mga peking dokumento. Kapag umurong ang mga investors, hindi lang ako ang babagsak. Ipapasa ko sa'yo lahat ng kaso. And don't think your useless stepfather Gustavo can save you. Pareho ko kayong ilulubog." Inayos ni Vincent ang kanyang necktie, huminga ng malalim, at bumalik sa pagiging kalmado na parang walang nangyari. "Get my signature forms ready by tomorrow. Kapag hindi mo napapirma si Selena, humanda ka sa akin." Dali-dali akong umatras at nagtago sa loob ng madilim na pantry bago pa lumabas si Vincent ng opisina. Nang marinig ko ang pagtunog ng elevator pababa, siya ka lamang ako muling lumabas. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto ng opisina. Nakaupo pa rin si Maureen sa sahig. Ang kanyang mamahaling pulang lipstick ay kumalat sa kanyang baba dahil sa pag-iyak. Ang perpektong buhok niya ay magulo. Nakahawak siya sa kanyang namumulang pisngi, humahagulgol na parang isang batang nawawala. Nang marinig niya ang mga yabag ko, mabilis siyang nagpunas ng luha at pilit na inayos ang kanyang sarili. Tumingin siya sa akin.
Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pinaghalong gulat at hiya. Anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa ba yan? Mataray ngunit garalgal niyang tanong. Hindi ako sumagot. Ibinaba ko ang map at dahan-dahang lumapit sa kanya. Tiningnan ko ang nabasag na baso sa sahig at ang pasa sa kanyang braso. Wala akong sinabing kahit ano. Kumuha ako ng malinis na tissue mula sa mesa at dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan. Inabot ko yan sa kanya. Tinitigan ni Maureen ang tissue. Pagkatapos, tumingala siya sa akin. Sa sandaling yon, nagiba ang makapal na pader ng kanyang kayabangan. Nakita ko ang familiar na Maureen na umiiyak sa akin tuwing sinasaktan siya ng kanyang kyuhin noon. Bigla siyang yumakap sa akin ng mahigpit. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa aking balikat at doon ay humagulgol ng malakas. Hindi na inalintana na ako ang taong ninakawan at tinapakan niya. Selena, natatakot ako. Umiiyak niyang bulong, mahigpit na nakakapit sa aking uniforme. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Isang halimaw si Vincent. Sasaktan niya ako, baka patayin niya ako. Selena, tulungan mo ako. Parang awa mo na. Ito ang eksenang matagal kong hinintay. Ang makita siyang gumagapang at nagmamakaawa sa taong itinuring niyang alipin. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay at marahang tinapik-tapik ang kanyang likod tulad ng ginagawa ko noong magkaibigan pa kami. Hinayaan ko siyang umiyak sa balikat ko. Hinayaan ko siyang maramdaman na narito pa rin ang lumang Selena na handang maging tagapagligtas niya. Pero habang humihikpi siya at nanginginig sa aking mga bisig, nakatingin lamang ako ng diretso sa malamig na salamin ng bintana. Ang mga mata ko ay walang buhay, walang emosyon, walang awa. Hindi ako nakaramdam ng sakit para sa kanya. Wala akong naramdamang awa. Ang tanging nararamdaman ko ay ang malamig na kalkulasyon ng isang taong alam na malapit ng sumara ang patibong. Tahan na, Maureen, malambot kong sabi, pilit na pinatatamis ang boses ko. Nandito lang ako, tutulungan kita. Niyakap niya ako ng mas mahigpit. Inosenteng naniniwala na nanalo muli ang kabutihan ng aking puso. Ngunit ang hindi niya alam, ang balikat na iniiyakan niya ngayon ay ang mismong pader na dudurog sa kanya sa mga susunod na araw. Ang lamat sa kanilang paraiso ay tuluyan ng nabasag at ako ang papasok sa mga bitak upang wasakin ito ng buong buo. Kinabukasan, ipinatawag ako ni Maureen sa kanyang opisina. Hindi bilang tagalinis, kundi bilang kaibigan. Pinagsarhan niya ang pinto at siniguradong walang nakakarinig. Namamaga pa rin ang kanyang pisingi at kahit tinakpan niya ito ng makapal na foundation, bakas pa rin ang lupit ng kamay ni Vincent. Selena, hindi ako nakatulog kagabi. Panimula niya, ang boses ay puno ng panginginig. Tama ka. Tama lahat ng sinabi mo sa text. Si Vincent, isa siyang halimaw. Gagamitin niya lang ako at pagkatapos ay itatapon na parang basura kapag nakuha na niya ang pera ng mga investors sa opening ng resort sa susunod na linggo. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. Malamig ang kanyang mga palad. Nalaman ko na balak niyang tumakas papuntang abroad pagkatapos ng grand opening. Iiwan niya sa akin lahat ng utang at kaso. Selena, ayoko mabulok sa kulungan. Gusto kong itama ang lahat. Gusto kong ibalik sa iyo ang resort, ang lupa, lahat. Tinitigan ko siya sa mga mata. Kung hindi ko narinig ang pag-uusap nila ni Gustavo sa basement, baka naniwala na naman ako. Baka yumakap na naman ako sa kanya at nanalangin na nagbalik na ang dati kong kaibigan. Anong balak mo, Maureen? Mahina akong tanong, pilit na pinapakita ang pag-aalala. Alam ko may hawak kang ebidensya. Bulong niya. Lalong humigpit ang hawak sa kamay ko. Alam kong nag-iikot ka at kinakausap ang mga dating biktima ni Vincent. Selena, ibigay mo sa akin ang mga file na yan. Ibibigay ko sa isang kaibigan kong police colonel. Ipapahuli natin si Vincent bago pa siya makatakas. Yun lang ang tanging paraan para malinis ang pangalan ko at mabawi natin ang lahat. Habang nagsasalita siya, napansin ko ang bahagyang pag-umbok sa bulsa ng kanyang jacket. May kung anong umiilaw doon. Isang maliit na pulang tuldok, isang voice recorder. At sa ibabaw ng kanyang mesa, ang kanyang cellphone ay nakaharap sa akin. Ang screen ay madilim, pero alam kong naka-on ang camera. Gusto kong tumawa ng malakas sa gitna ng kanyang drama.
Hindi siya hihingi ng tulong para ipakulong si Vincent. Hihingi siya ng ebidensya para ibigay kay Vincent, para patunayan na tapat pa rin siya rito, at para siguraduhing walang maiiwang kopya na magagamit laban sa kanila. O kaya naman, gagamitin niya yon para i-blackmail si Vincent at suluhin ang perang ninanakaw niya. Dalawang mukha, dalawang lason. Maureen, sigurado ka ba? Tanong ko, kunwari ay nag-aalinlangan. Kapag ginawa natin ito, wala nang balikan. Mapapahama ka rin. Handa ako magsakripisyo, Selena, para sa'yo, para sa pagkakaibigan natin. Sabi niya habang tumutulo ang mga luha. Ang husay niya. Kung may award para sa pinakamagaling na aktres sa Makati, siguradong sa kanya na iyon. Tumango ako ng dahan-dahan. Sige, may hawak akong USB, nandun lahat. Ang mga boses ng mga babaeng sinira niya, ang mga pekeng dokumento ng kumpanya na nakuha ko sa tulong ng isang IT friend, at ang listahan ng mga bank accounts na ginagamit niya sa money laundering. Nakita ko ang panandaling pagkislap ng sakim sa kanyang mga mata bago niya ito muling itinago sa likod ng luha. Nasaan? Nasaan ang USB na yan? Nasa locker ko sa baba, sagot ko. Kukunin ko lang. Pagbaba ko sa locker room, hindi ako nagmamadali. Alam kong nakatingin si Maureen sa CCTV. Kinuha ko ang isang maliit na itim na USB mula sa aking bag. Pero bago ko ito iakyat, ipinasok ko muna ito sa isang lumang laptop na itinatago ko sa ilalim ng mga cleaning supplies. Ito ang USB na naglalaman ng lahat ng ebidensya yung nakalap ko. Pero hindi lang yon. Idinagdag ko rin ang recording ng pag-uusap ni Maureen at Gustavo sa underground parking. Ang pag-amin niya na alam niyang scammer si Vincent at ang plano niyang pagnanakaw ng pondo. Ito ang regalo ko sa iyo, Maureen. Bulong ko habang pinapanood ang progress bar ng file transfer. Sabi mo gusto mong itama ang lahat? Hahayaan kitang gawin yon sa sarili mong paraan. Pagbalik ko sa opisina ni Maureen, iniabot ko sa kanyang USB. Tiningnan niya ito na parang isang banal na relikya. Siguraduhin mo makakarating ito sa pulis, Maureen. Seryoso kong sabi. Nasa kamay mo na ang kaligtasan natin dalawa. Kapag nawala pa ito, wala na tayong alas laban sa kanya. Yumakap siya sa akin ng mahigpit. Salamat, Selena. Salamat sa tiwala. Hindi kita bibiguin. Pagtalikod ko, naramdaman ko ang lamig ng hangin mula sa aircon. Alam ko ang susunod na mangyayari. Tatakbo siya kay Vincent. Ipapakita niya ang USB na ito para patunay ang nahuli niya ako at para manatili siya sa pabor ng lalaki. O kaya naman, itatago niya ito para gamiting proteksyon sa sarili niya. Pero ang hindi alam ni Maureen, ang USB na iyon ay merong auto-upload script. Sa sandaling isaksak niya iyon sa anumang computer na may internet, sa opisina man o sa bahay nila, otomatikong magpapadala ng kopya ng lahat ng files sa 3 email addresses. Sa SEC, sa NBI, at sa akin. This is our lives, Maureen. Don't lose it again. Huling hirit ko bago lumabas ng pinto. Habang naglalakad ako sa pasilyo, rinig ko ang tibok ng sarili kong puso. Hindi ito tibok ng kaba, kundi tibok ng isang orasan, isang countdown, sa grand opening ng resort sa susunod na linggo. Hindi lang ang rebo ng mapuputol. Mapuputol din ang hininga ng kanila mga kasinungalingan. Nasa kanya na ang ebidensya. Ang hindi niya alam, siya mismo ang magdadala ng mitya sa loob ng sarili nilang bodega ng dinamita. Ang Dapetapon sa Batangas ay napintahan ng kulay ginto at rosas, isang napakagandang tanawin na tila sadyang nakisama sa pinakahihintay na gabi ng Alcantara Santos Heritage Resort. Ang simoy ng dagat ay humahalo sa amoy ng mga mamahaling bulaklak at champagne. Naglalakihan ang mga ilaw na nakatutok sa main pavilion. Ang pavilion na gawa sa kawayan at abaka, na ang diesyo ay hango sa isang tradisyonal na salakot. Iyon ang disenyong iginuhit ko sa maliit na mesa sa aming paupahan, habang ang aking tatay ay nakangiting nakatingin sa akin. Ngayon, nakatayo ito sa harap ko, hindi bilang isang drawing, kundi bilang isang monumentong itinayo sa ibabaw ng pagnanakaw. Nakatayo ako sa gilid ng buffet table. Suot pa rin ang aking asul na uniforme ng janitress. May hawak na tray para pulutin ang mga basyong-baso. Walang pumapansin sa akin. Sa gitna ng mga nagkikislapang iyas, mga designer suits, at mga kilalang personalidad sa politika at negosyo,
Ako ay isang anino lamang. Isang katulong na bahagi ng background. Ladies and gentlemen, umalingaw nga ang boses ng host sa buong resort. Let us all welcome the visionaries behind this magnificent heritage project, Mr. Vincent Alcantara and the CEO, Miss Maureen Santos. Bumukas ang malalaking pinto ng pavilion. Lumabas sina Vincent at Maureen, sinalubong ng malakas na palakpakan at kislap ng mga kamera. Napakaganda ni Maureen sa kanyang suot na kumikinang na gold gown. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pasa. Salamat sa makapal na makeup at ang peking kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Vincent ay mukhang isang kagalang-galang na negosyante, nakangiti at kumakaway sa mga investors na naglagak ng milyon-milyong piso sa proyektong ito. Nahagip ng mga mata ni Maureen ang pwesto ko sa gilid. Sandali siyang napatigil, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bahagya niyang hinawakan ang kanyang maliit na clutch bag. Ang bag, kung nasaan ang USB na ibinigay ko sa kanya. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Pagkatapos ay dahan-dahan akong yumuko, na tila sumusuko na sa kanyang kapangyarihan. Tumuloy sila sa entablado. Umakyat din si Gustavo, ang stepfather ni Maureen, na nakasuot ng barong at mukhang isang inosenteng pamilyar na mukha sa likod ng CEO. Maraming salamat sa inyong lahat, panimula ni Vincent. Ang boses ay puno ng karisma na nakabibihag. Ang resort na ito ay hindi lamang isang negosyo. It is a legacy. Bunga ito ng matinding pagsisikap at katapatan. Dito sa lupang ito, itinayo namin ang pangarap ng aming pamilya para sa mga Pilipino. Habang nagsasalita si Vincent, nakita ko si Maureen na senyasa ng IT manager sa gilid ng entablado. Ibinigay niya ang USB. Yon ang plano ayon sa pag-aakala ni Maureen. Isasaksak ang USB para linisin ang master server habang napepresenta ng promotional video para mawala ang anumang bakas ng mga illegal na transfers na ginawa niya. O kaya naman para ipakita kay Vincent na nakuha niya na ang lahat ng ebidensya mula sa akin at handa na itong burahin sa harap ng lalaki. And now, patuloy ni Vincent, let us witness the soul of this resort. Ang aming promotional video at ang blueprint na nagpabago sa aming buhay. Namuti ang paligid ng mamatay ang mga ilaw. Tanging ang dambuhalang LED screen sa likod ng entablado ang nagbibigay ng liwanag. Huminga ako ng malalim. This is it. Nagsimula ang video. Ngunit hindi ang magagandang shots ng resort ang lumabas. Isang madilim na parking basement ang bumungad sa screen. Ang audio ay biglang umalingaw-ngaw sa paligid. Malakas, malinaw, at hindi maitatatuwa. Tito, hindi ako tanga. Nung una pa lang namin pagkita ni Vincent, pinaimbestigahan ko na siya. Alam kong scammer siya. Alam kong wala siyang bilyon. Natahimik ang buong paligid. Ang mga baso ng wine ay nanatili nakataas sa ere. Ang mga investors ay tila naging mga estatwa. Kaya sumakay ako sa laro ni Vincent. Hayaan mong isingin niyang ginagamit niya ako. Ang hindi niya alam, inuunti-unti ko nang ilipat sa private account ko ang 30% ng pondo. Napatindig si Maureen sa entablado. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Patayin niyo yan! Patayin niyo ang screen! Sigaw niya sa IT manager. Pero ang lalaki ay tila naguluhan dahil ang controls ay biglang nag-freeze. Hindi tumigil ang video. Sumunod na lumabas ang mga bank statements. Ang mga wire transfers mula sa kumpanya patungo sa mga personal na accounts ni Maureen at Gustavo. At ang pinakamatindi, isog voice recording ni Vincent habang nakikipag-usap sa isang broker tungkol sa pagbebenta ng lupang hindi naman sa kanya. At kung paano niya gagamitin ang mga investors para makatakas sa ibang bansa. Madali lang bulagin ang mga investors. Kapag nakuha ko na ang huling tranche ng pondo tonight, I'm out of here. Iiwan ko si Maureen para sumalo ng lahat ng kaso. Gulo. Yon ang tanging salitang makapaglalarawan sa sumunod na nangyari. Ang mga investors ay nagsimula magsisigaw. Ang ilang mga biktima ni Vincent na inimbita ko ng palihim ay tumayo at nagsimula maprotesta sa gitna ng crowd. Magnanakaw! Manloloko! Sigaw ng isang matandang babae, ang biktima ni Vincent na kasama ko sa internet group. Sinubukan ni Vincent na tumakas patungo sa likod ng entablado pero hinarang siya ng mga kalalakihang nakauniforme.
mga tauhan mula sa NBI at PNP Financial Crimes Division. Vincent Alcantara, Maureen Santos, and Gustavo, you are all under arrest for large-scale estafa, falsification of public documents, and money laundering. Malakas na deklarasyon ng lead investigator. Sa gitna ng kaguluhan, habang pinoposasan si Maureen, dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitna ng pavilion. Tinanggal ko ang aking asul na sombrero at itinaas ang aking ulo. Ang spotlight, na kanina ay nakatutok sa mga manloloko, ay tila kusang lumipat sa akin. Nagkatinginan kami ni Maureen. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit, takot at pagsisisi. Ikaw ang gumawa nito. Selena, hayop ka! Lumapit ako sa kanya, kalmado ang bawat hakbang. Hindi ako ang gumawa nito, Maureen. Kayo ang gumawa nito sa mga sarili ninyo. Binigay ko lang sa inyo ang pagkakataong ipakita sa mundo kung sino talaga kayo. Tumingin ako sa paligid, sa mga taong biktima ng kanilang kasakiman. Ang proyektong ito ay hindi bunga ng pagsisikap ni na Vincent at Maureen. Ito ay bunga ng pagnanakaw. Ang blueprint na nakikita nyo sa screen ay akin. Ang lupang kinatatayo nyo ay lupang inago sa pamilya ko. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang titulo ng lupa. Ang titulong nakuha ko sa tulong ni Doña Carmen matapos kong ipakita sa kanya ang lahat ng ebidensya ng panluloko ni na Vincent. Hindi foreclosure ang nangyari. Isang sadyang pagtrap para lumabas ang mga daga mula sa kanilang lungga. Habang hinihila sila palabas ng mga pulis, nakita ko ang pagbagsak ng korona ni Maureen. Ang kanyang gold gown ay napunit. Ang kanyang alahas ay parang mga kadenang bumibigat sa kanyang leeg. Selena! Paraawa mo na! Magkaibigan tayo! Sigaw niya habang isinasakay sa police car. Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon. Namatay ang pagkakaibigang yon nung gabing sampalin mo ako sa harap ng lahat. Ang natitira na lang ngayon ay hustisya. Nang makaalis ang mga sasakyan ng pulis, nanatili ako nakatayo sa ilalim ng Salakot Pavilion. Ang mga investors ay lumapit sa akin. May mga tanong, may mga paghingi ng tawad, pero hindi ko sila pinakinggan. Tumingala ako sa langit ng Batangas. Ang mga bituin ay nagsisimulang lumabas. Ramdam ko ang mainit na hangin sa aking muka. Sa wakas, malaya na ang pangarap ng tatay ko. Sa wakas, ang resort na ito ay hindi na itatayo sa ibabaw ng kasinungalingan, kundi sa ibabaw ng katotohanan na matagal na nilang pinalubog. Ang gabi ng paghuhukom ay tapos na, at ang bukas na parating ay akin na. Ang gintong gown na suot ni Maureen ay wala ng kislap sa ilalim ng malamig at madilaw na ilaw ng presinto. Nakaupo siya sa isang matigas na bangkong kahoy. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas, at ang kanyang mukha ay punong-puno ng tuyong luha at nagkalat na make-up. Wala na ang mga assistant na sumusunod sa kanya. Wala na ang mga cameraman na kumukuha ng kanyang anggulo. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng electric fan na maingay at ang boses ng mga pulis na nag-uusap tungkol sa tambak na kaso laban sa kanila. Hindi niyo ba ako kilala? I am the CEO of Alcantara Santos! Sigaw ni Maureen sa pulis na nagbabantay sa kanya. Pero ang boses niya ay wala ng kapangyarihan. Tunog na lamang ito ng isang desperadang babaeng ayaw tanggapin ang katotohanan. Miss, ang CEO ay hindi nakaposas. Maikling sagot ng pulis habang patuloy sa pag-aayos ng mga dokumento. Sa kabilang silid, naririnig ang malalakas na sigaw ni Vincent. Hindi siya humihingi ng tawad. Naninisi siya. Kasalanan lahat ito ng bobong babaeng yan. Siya ang nagmamanage ng pondo. Siya ang nagnakaw ng blueprint. Wala akong alam sa mga illegal transfers na ginagawa niya. Katuwiran ni Vincent sa mga investigador. Isinusuka niya ang babaeng kailan lang ay tinatawag niyang love para lang maisalba ang sarili niyang balat. Narinig yun ni Maureen mula sa kinalalagyan niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Vincent? Vincent, ano sinasabi mo? Ikaw ang nag-utos sa akin. Ikaw ang nagsabing kailangang ilipat ang pera dahil kailangan natin ng pang-exit plan. Tumayo si Maureen at sinubukang lumapit sa rehas, pero hinila siya ng isang babaeng pulis. Maupo ka, Santos. Huwag kang mag-eskandalo rito. Tito Gustavo, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo ang totoo.
pagmamakaawa ni Maureen sa kanyang stepfather na kasalukuyan ding kinukuhanan ng statement sa kabilang lamesa. Ngunit si Gustavo, na dati ay tila maamong tupa sa harap ni Maureen, ay tumingin sa kanya ng may pandidiri. "Huwag mo akong idahilan, Maureen. Ikaw ang lumapit sa akin. Ikaw ang nagsabing gusto mong maging mayaman ng mabilis, kaya mo ninakawan ang kaibigan mo. Wala akong kinalaman sa kasakiman mo." Doon ay tuluyang gumuho ang mundo ni Maureen. Ang mga taong pinili niyang kampihan, kapalit na pagkakaibigan namin, ay ang mga taong unang magbabaon sa kanya sa hukay. Naalala niya siguro ang mga babala ko noon, na si Vincent ay isang linta at si Gustavo ay isang ahas. Pero pinili niyang maging bahagi ng kanilang pugad. Ilang oras ang lumipas, pumasok ako sa presento kasama ang aking abogado. Maayos ang suot ko, hindi man magarbo pero bakas ang dignidad na kailanman ay hindi nila nakuha mula sa akin. Nang makita ako ni Maureen, tila nakakita siya ng multo. "Selena! Selena, ilabas mo ako rito! Alam ko ikaw ang may pakana ng lahat. Maawa ka naman, nagkamali lang ako. Akala mo kasi ano, Maureen?" Mahina akong tanong habang nakatayo sa harap ng rehas. "Akala mo ba talaga ay mas mahalaga ang ginto kaysa sa taong nagbigay sa'yo ng pagkain noon wala kang makain? Akala mo ba ay mas matalino ka dahil nakuha mo ang blueprint ko? Patawarin mo ako, Selena. Gagawin ko lahat. Ibabalik ko ang pera. Sasabihin ko sa universidad na ikaw ang tunay na gumawa ng thesis." Pagmamakaawa niya, pilit na inaabot ang kamay ko sa pagitan ng mga rehas. Umiling ako. "Huli na, Maureen. Nagpadala na ng formal na liham ang board ng universidad kaninang umaga. Binawi na nila ang diploma mo at ang iyong scholarship record dahil sa kaso ng plagiarism at fraud. Hindi ka na kailanman magiging lisensyadong manager. At ang internship na pinang-arap natin? Ituring mo na lang na itong kulungan ang magiging internship mo sa susunod na 10 o 20 taon." Napasandal si Maureen sa pader. Ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatingin sa kawalan. Ang huling pira-pirasong pag-asa niya ay tuluyan ng naglaho. Inilabas ko ang isang folder mula sa bag ko. "At ito pa, Maureen, may nalaman ng investigador tungkol sa inheritance na sinasabi ni Gustavo. Hindi totoong kailangan mong magbayad ng utang sa kanya. Ang totoo, bago mamatay ang nanay mo, iniwan niya ang lahat ng insurance money niya sa isang trust fund na para sa'yo. Pero nakuha yon ni Gustavo dahil naniwala ka sa mga pananakot niya. Kung nagtiwala ka lang sa akin, kung hindi ka naging sakim, nakuha mo na sana ang perang yon ng legal at payapa." Isang matinding hikbi ang kumawala sa bibig ni Maureen. Isang hikbi ng pagsisisi na huli na ang lahat. Betraying me didn't make her rich. It made her the perfect victim for the real predators. Sa kabilang dako, ang mga balita sa telebisyon ay pulo ng mukha ni na Vincent at Gustavo. Ang Heritage Resort scandal ay naging pambansang usapin. Maraming iba pang biktima ni Vincent ang lumabas at nagsampa ng kani-kanilang kaso. Walak piyansang itinakda para sa kanila dahil sa bigat ng krimen na large-scale estafa. Bago ako lumabas, tumigil muna ako sa harap ni Vincent. Nakatingin siya sa akin ng may galit, pero nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. "You think you won, Selena?" Uyam niya. "Mawawala rin ang lahat ng yan sa'yo." "Siguro," sagot ko ng may ngiti. "Pero ang pagkakaiba natin, Vincent, ako ay marunong bumangon ng tapat. Ikaw? Hanggang sa mabulok ka sa loob, ang tanging maiiwan sa'yo ay ang pangalan ng isang hamak na manloloko." Lumabas ako ng presinto at hinarap ang sikat ng araw. Ramdam ko ang paggaan ng aking balikat. Ang mga taong nagtaksil, nagnakaw at nanakit ay nasa loob na kung saan sila nararapat. Ang Salakot Resort ay nasa pangalan ko na muli at ang mga biktima ay unti-unti na ring nakakakuha ng hustisya. Ang karma ay hindi laging mabilis, pero kapag dumating ito, sinisiguro nitong wala itong ititira sa mga taong nag-akalang mas mataas sila sa batas at sa konsensya. Tumingin ako sa aking cellphone. Isang mensahe mula kay Mang Kanor. "Iha, tapos na ang paglilinis sa lupa. Handa na ang lahat para sa muling pagsisimula." Napangiti ako. Wala na ang mga taksil. At sa wakas, pwede na ako maging masaya nang walang takot na may nanakaw muli sa aking likuran. Isang taon ang mabilis na lumipas.
Ang amoy ng maalat na dagat at ang sariwang hangin ng Batangas ang bumubuo sa bawat umaga ko. Nakatayo ako sa balkona ng main pavilion ng Navarro Heritage Eco Resort. Ang disenyong hugis sa lakot na dati ay ninakaw at naging simbolo ng panloloko, ngayon ay nagbibigay na ng silong sa mga turistang naghahanap ng tunay na kapayapaan. Wala na ang mga mararanyang party na puno ng plastic na niti. Ang naririnig ko na ngayon ay ang tawanan ng mga pamilyang nagbabakasyon at ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang. Miss Selena, handa na po ang mga aplikante para sa scholarship program. Tawag sa akin ni Mang Kanor. Nakasuot siya ngayon ng maayos na uniforme bilang head of security ng resort. Masaya siyang tignan, masigla, at malayo sa matandang nakayuko noong mawala ang aming lupa. Salamat, Mang Kanor. Pakisabi papunta na ako. Nakangiti kong sagot. Pagbaba ko sa conference room, nakita ko ang 10 kabataang mula sa aming barangay. Mga estudyanteng hirap sa buhay pero may pangarap na makapagtapos ng kursong hospitality at tourism, katulad ko noon. Tinitigan ko ang isa sa kanila, isang babaeng payat na may hawak na kupas na folder. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. Dito sa resort na ito. Panimula ko sa harap nila. Hindi lang namin kayo tuturuan kung paano magsilbi sa mga bisita. Tuturuan namin kayo kung paano pahalagahan ang inyong sariling gawa, kung paano itayo ang inyong danggal, at higit sa lahat, kung paano maging tapat sa inyong kapwa. Ang tagumpay na nakuha sa maling paraan ay isang kulungan, pero ang tagumpay na bunga ng katapatan ay ang tunay na kalayaan. Pagkatapos ng pulong, pumalik ako sa aking opisina. Isang puting sobre ang nakapatong sa aking mesa. Walang return address, pero alam ko kung kanino galing. Mula ito sa Correctional Institution for Women. Dahan-dahan ko itong binuksan. Selena, hindi ko alam kung babasahin mo ito. 3 taon na ang sentensya ko rito, at bawat araw ay parang isang habambuhay na pagpaparusa. Marami akong oras para mag-isip. Nakikita ko ang mukha mo sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata. Naalala ko yung mga gabing naghahati tayo sa isang baso ng kape para lang makapag-aral. Doon ako pinakamasaya, pero doon din ako naging pinakabulag. Patawarin mo ako, Selena. Hindi dahil gusto kong tulungan mo ako, kundi dahil gusto ko lang malaman mo na tama ka. Ang bawat barya na ninakaw ko ay may kapalit na matinding pait. Nabalitaan ko ang tagumpay ng resort mo. Karapat-dapat ka dyan. Sana balang araw, kapag malaya na ako, makita ko ang dagat ng Batangas na hindi na kinakailangang yumuko sa hiya. Ang gati mo kaibigan, Maureen, ipinatong ko ang sulat sa mesa. Hindi ako nakaramdam ng galit, pero hindi rin ako nakaramdam ng pagnanais na sumagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan nating ibalik ang mga taong sumira sa atin sa loob ng ating buhay. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na wag nang bit-bit-in ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Ipinagdasal ko na lang na sana ay maging tapat na siya sa kanyang sarili sa loob ng piitan. Lumabas ako ng opisina at naglakad patungo sa gitna ng resort kung saan nakatayo ang matandang punong nara. Doon, may isang maliit na marker na gawa sa bato. Tay, tapos na po! Bulong ko habang hinahawakan ng malamig na bato. Naitayo na natin ang pangarap nyo. Ligtas na ang lupa natin. Wala na ang mga taong gustong kumuha nito. Umihip ang malakas na hangin, tila isang mainit na yakap mula sa langit. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko ang tunay na kaganapan. Ang aking kwento ay hindi nagsimula sa yaman, at hindi rin ito nagtapos sa paghihigante. Nagtapos ito sa pagbawi ng aking pagkatao. Tumingin ako sa malayo, sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Ang bawat luhang pumatak, ang bawat sampal na tinanggap, at ang bawat pagtataksil na dinaanan ko ay nagsilbing mga bato na nagpatatag sa pundasyon ng buhay na meron ako ngayon. Ako si Selena Navarro, isang babaeng dumaan sa putik, ninakawan ng pangarap at minaliit ng mundo. Ngunit sa huli, pinatunayan ko na ang katotohanan ay hindi kailanman malulunod ng kasinungalingan. At ang pangarap na itinayo sa itaas ng integridad ay ang pangarap na kailanman ay hindi matitibag. Ngumiti ako at dahan-dahang lumakad patungo sa mga bisita ng aking resort. Ang araw ay unti-unting lumulubog.
nag-iiwan ng isang bagong liwanag na magsisilbing gabay sa aking bagong simula.